no? At right of way ang pinakamalaking problema po niyan. So, malaking portion nung bunge, ika nga, nandun sa Angeles City. No? Meron ding malaking portion ng bunge sa San Fernando at meron ding malaki sa Kalumpit, Bulacan. So, yan po kumbaga kung gera po, kung i-compare natin sa gera to, yan pong tatlong yan ang battleground cities and municipality. Para sa Manila to Clark. Kalumpit, Bulacan, San Fernando City, Pampanga, Angeles City, Pampanga. Pero yung bunge na importante rin, yun dapat ko-connect sa Tutuban. Kasi paano ka makakakonect papunta ng Bicol kung hindi ka dadaan ng Tutuban? Tama po. Yung bunge na yun, ang balita ko kasi na mukhang hindi talaga magagawa ng paraan yun? Right now po, wala pa po ako naririnig na solusyon sa ating mga ilang kilometro lang ito, Sek? Maiksi lang po yan. Baka po ano lang yan eh. Baka po nasa 2-3 kilometro lang yan. Napakaiksi po yan. Pero again, ang problema mo nga, yung sikip nung daan, no? Kasi tatandaan po natin, no? Dati po may rigis diyan, di ba? Nakakaiyak na Sir Ted eh. Okay. Di ba tayong unang-unang trend sa Asia, the Mortis to Bicol tayo eh, hindi ba ho? So, pero unfortunately, yung north side, talaga pong nawala na yan eh. Nawala na yung right of way na yan, halos, no? So, talagang kailangan na po natin talagang linisin yan. So, maghanap po tayo ng solusyon. Pero ako po kasi, ang akin pong utak po kasi ano ba yung pwede mong gawin ngayon? Pinakamabilis na magagawa natin ngayon. Opo. And then, sige, planuhin natin yung mga hindi pa nasisimulan, pero mag-focus muna tayo sa magagawa na natin ngayon. Okay, opo. Ito pong ongoing na PNR construction, papunta po galing ng Tutuban, Calamba, all the way sa Bicol. Kumusta po ito? Okay. Dalawa po yan. Dalawa pong linya yan. Yung una po, yung Tutuban hanggang Calamba. No, yan po ay funded ng mga Japanese partners natin at ng ADB. No? At meron din po yung tinatawag nilang South Long Haul. Yan po tuloy-tuloy na yan hanggang Bicol. Ito yung China funded? Dati pong China funded yan. Pero kinansela na po yan. No? Ang loan na yan ay kinansela na. So ngayon po, yung ating tinatawag na matagal na nating inaasam-asam na lalo na sa mga kasama natin sa Southern Luzon, yung Bicol Express. Unfortunately, nakatenga po yan ngayon. No? Nakatenga po yan dahil wala pong funding source. No? Tingin ko po, makakahanap po tayo ng funding source. Pero yan po talaga, ang best na po na magagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos ngayon, number 1, makakuha ng funding source. Number 2, makumpleto natin ang detailed engineering and design para tuloy-tuloy na. At sana po, baka may masimulan tayo kahit konting mga segments nitong Bicol Express natin. Pero definitely po yan, hindi po yan matatapos. Oo. At baka kahit 20% niyan, hindi po magagawa hanggang 2028. Opo. So, ihiwalay natin, Sek, yung ikako pa ay deliverables ninyo. Opo. Tangible, kumbaga, na accomplishment. Pero meron pa ho kayong pinaghahandaan pa ngayon na mga proyekto for feasibility study and for funding source para po sa next administration na, di po ba? Okay, pag-uusapan natin yun, Sek, para lang magkaroon ng ideya ang ating mga kababayan kung gaano ba talaga kalawak itong ideal na plano ho ng ating gobyerno para sa komportabling pagsakay sa tren ng ating mga kababayan from north to south. Meron nga sa Mindanao na balitaan nyo ho, di ba? Meron din po yung sinasabi po na kauna-unahang rail system sa Mindanao. At right of way ang pinakamalaking problema po niyan. So, malaking portion nung bunge, ika nga, nandun sa Angeles City. No? Meron ding malaking portion ng bunge sa San Fernando at meron ding malaki sa Kalumpit, Bulacan. So, yan po, kumbaga kung i-compare natin sa gera to, yan pong tatlong yan ang battleground cities and municipality. Para sa Manila to Clark. Kalumpit, Bulacan, San Fernando City, Pampanga, Angeles City, Pampanga. Pero yung bunge na importante rin, yung dapat ko-connect sa Tutuban. Kasi paano ka makakakonect papunta ng Bicol kung hindi ka dadaan ng Tutuban? Tama po. Yung bunge na yun, ang balita ko kasi na mukhang hindi talaga magagawa ng paraan yun?
Right now po, wala pa po ako naririnig na solusyon sa ating mga Ilang kilometro lang ito, Sec? Maigsi yan po yan. Baka po ano lang yan eh. Baka po nasa 2-3 kilometro lang yan. Napakaigsi po yan. Pero again, ang problemang mo nga, yung sikip nung daan, no? Kasi tatandaan po natin, no, dati po may rigis diyan, di ba? Nakakaiyak na Sir Ted eh. Okay. Di ba tayong unang-unang trend sa Asia, the Mortis to Bicol tayo eh, hindi ba ho? So, pero unfortunately yung north side talaga pong nawala na yan eh. Nawala na yung right of way na yan, halos, no? So, talagang kailangan na po natin talagang linisin yan. So, maghanap po tayo ng solusyon. Pero ako po kasi ang akin pong utak po kasi ano ba yung pwede mong gawin ngayon? Pinakamabilis na magagawa natin ngayon? Opo. And then, sige, planuhin natin yung mga hindi pa nasisimulan, pero mag-focus muna tayo sa magagawa na natin ngayon. Okay, opo. Ito mong ongoing na PNR construction, papunta po galing ng Tutuban, Calamba, all the way sa Bicol. Kumusta po ito? Okay. Dalawa po yan. Dalawa pong linya yan. Yung una po, yung Tutuban hanggang Calamba. No, yan po ay funded ng mga Japanese partners natin at ng ADB. No? At meron din po yung tinatawag nilang South Long Haul. Yan po tuloy-tuloy na yan hanggang Bicol. Ito yung China funded? Dati po. Dati pong China funded yan. Pero kinansila na po yan. No? Ang loan na yan ay kinansila na. So ngayon po, yung ating tinatawag na matagal na nating inaasam-asam na lalo na sa mga kasamahan natin sa Southern Luzon, yung Bicol Express. Unfortunately, nakatenga po yan ngayon. No? Nakatenga po yan dahil wala pong funding source. No? Tingin ko po, makakahanap po tayo ng funding source. Pero yan po talaga, ang best na po na magagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos ngayon, number 1, makakuha ng funding source. Number 2, makumpleto natin ang detailed engineering and design para tuloy-tuloy na. At sana po, baka may masimulan tayo kahit konting mga segments nitong Bicol Express natin.